Abay, sandali. Parang nag-iba itong si Bam Aquino. Lately, iba ang mga statement at galaw. Akala ng ibang o ng marami, itong dadalawang kandidato ng Piklawan-Dilawan na si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino ay dapat suportahan dahil ito'y maninindigan para ho sa isyo ng usapin sa impeachment against Sara Duterte. Dahil yan ang pinag-uusapan ngayon. Yung iba ay hindi iboboto dahil pabor kay Sara at yung iba naman ay iboboto dahil against Sara o kung ano man ang posisyon sa article of impeachment na pinag-uusapan. At inaasahan ng marami, especially ng Marcos loyalists, Marcos supporters at ng mamamayang Pilipino na kung sakali na kanilang iboto itong si Pangilinan at si Bam Aquino ay baka makakatulong doon sa pagnanais at paghahanap ng katarungan sa di umani korupsyon na kinasasangkutan ng Office of the Vice President kasama sa article of impeachment. Pero itong gigalaw ni Bam Aquino nung una, nagsalita na ito na parang sa mga probinsya raw hindi pinag-uusapan ng impeachment. Dito lang to sa Metro Manila. Parang may anggulo siyang, politika lang ito. Ibig sabihin, ayaw niya, hindi siya pabor. Abay, pinaninindigan. Pinanindigan at siguro hindi ng isa sa dahilan na naramdaman ng isang religious organization na siya ay maaaring pro-Duterte or tutulong sa mga Duterte. Kaya ngayon, kaya isinaalas sa listahan nila na gusto nilang manalong senador. Ito si Bam Aquino. So ngayon, kayo na nakaboto na at boboto pa, kailangan ba tulungan si Bam Aquino? Parang hanggang ngayon hindi siya nakaka-move on. Parang siya ay anti-Marcos pa rin until now. Third generation na po itong Bam Aquino ito. Naalala ko yung dating senador Ninoy Aquino, dating senador Butch Aquino, dating senador Tisa Oreta Aquino at iba pa mga Aquino. Iba yun eh. Pero itong Bam Aquino na dating senador, ngayon ay gustong bumalik, ay teka sandali. Mukhang hindi ito kakampi ng mga naghahanap ng katarungan tungkol sa di umani korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, kaya nga betrayal of public trust against Sara Duterte na itatalakay na pagdating next month, tuloy-tuloy na yung impeachment trial. Kaya dito nga ho sa araw na ito, pagbotong ito at itong nangyayaring ito, dito nga po nakasala ay ang mga senador na dapat ay maging membro ng impeachment trial. Yung 12 iboboto at naiboto at siyempre yung 12 nandyan na. Pero sandali, baka magkamali kayo. Mukhang iba ang galaw nitong Aquino. Hindi pala ito parang pumapabor sa gusto ng mamamayan. Iba ang paniniwala nito. Delikado. Ano po inyong masasabi diyan? So walang personalan, issue lang. Sayang. Dahil ang paniniwala ng marami, si Bam Aquino at saka si Pangilinan ay dahil dadalawa nga sila sa kailang partido sa national position, pero mukhang nag-iba pa. Mabuti pa si Pangilinan, walang sinasabing ganon. Pero, siyempre, dadalawa lang sila para nagkahiwalay pa. Ano yun? Nasaan ang prinsipyo nila? Pero mga Piklawan-Dilawan, huwag kayo mawala ng pag-asa. Tulungan natin yung ibang mga kandidato. Maraming kandidatong independent, maraming kandidato may totoong pagmamahal at malasakit sa gobyernong ito at sa ating mga kinaukulan sa pamahalaan. Yan ang tulungan natin. Yung mga kandidato at kumandid at mga naiboto na ninyo at iboboto pa ninyo na iba ang galaw, puro personal, pang sarili at utang na loob ang pinairal, may panahon pa sa natitirang ilang oras bago kayo tuluyang matapos itong eleksyon. Ayan ingat lang po. Hopefully makaboto ang malaking porsyento sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil ongoing pa rin po ang eleksyon sa mga overseas Filipino workers. Okay, di ba? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Nakakagulat nga po ang resulta nitong eleksyon kahapon dahil nga po nakita natin nag-number 2 itong si Bam Aquino. So kailangan po nating bantayan ang kanyang mga galaw dahil nga po kung tama po ang hinala
ni Sir Mike Abe, naku, baka hindi po makatulong ito si Bam Aquino para po lumabas ang katotohanan at ang hustisya para sa pera ng taong bayan, para po sa kaban ng bayan. Naku, kailangan nating maging mapagmasid dito po sa mga ikikilos nitong si Bam Aquino. Etong si Kiko Pangilinan, pumasok din. Pero kasi si Kiko, nakikita natin yung stance niya, hindi siya nagbabago eh. Hindi katulad nitong si Bam Aquino na nitong mga huling sandali po ng kampanyahan ay medyo parang nagpi-50-50 sa kanyang sa kanya pong paninindigan at sa kanyang masasabi natin na kumbaga opinion dito sa nangyayaring impeachment trial o mangyayaring impeachment hearing dito sa Senado para kay Sara Duterte. Sana po 'di ba manaig pa rin ang katotohanan at mailabas po ang kumbaga katotohanan sa paglustay sa pera ng taong bayan na hindi po magawang maipaliwanag nitong si Sara Duterte. Sana sa mga mananalo ngayon na mga senador, wag nilang tignan ng utang na loob katulad ng sinasabi nitong si Robin Padilla. Bagkus ang tignan nila ay ang mga ebidensya ng katiwalian at ang ebidensya po na magsasabi kung ano po ang nangyari sa 612 million na kino-question po dito kay Sara Duterte noong siya ang DepEd Secretary. Kaya Senator Bam Aquino, naku, mag-ingat ka, maraming magbabantay sa kilos mo, lalo na ang mga nagtiwalang kakamping sa'yo. Sandali, eto na. Tinitiyak na po ngayon ng Philippine National Police na kailang bibigyan ng proteksyon ang mga testigo at lumantad nagreklamo against Pulong Duterte na naunang pinagbantaan. Doon sa naunang video natin, pinagbantaan po pala yung mga babae doon sa bar sa Davao na controversial doon sa video. So sabi ng pulis, bibigyan nilang proteksyon ng lahat ng testigo para ho sa kailang seguridad. Okay, yung kinumpirma na ng PNP headquarters ayon kay General Fajardo, tagapagsalita ng PNP, na tinanggal na nila yung pansamantalang naka-assign kay Pulong Duterte na pulis. Yung iba yata military, nirelieve na rin. Okay? So yan po yung mainit na issue. Walang isyong pampolitika dyan dahil kasi lumantad yung binugbog na biktima at ngayon may babaeng complainant din na nagsabi kung ano ang tunay na nangyari. At sila ho ay poproteksyonan para naman sa kanilang kaligtasan kasi mukhang may banta at actually pinagbantaan ang kanilang buhay. Kaya ingat lang po. So ayan. Wala tayong magagawa. Kayong mga taga Davao, bagbatas ng pinairal, may pananagutan ng kahit sino. No one is above the law. Kahit po mga congressman, kahit senador, kahit cabinet secretary, kahit general, kahit sino. Diba? Sinampulan na nga sa rule of law under President Marcos Jr. Pinairal ang batas, kaya hinuli, dinala sa dahig si Duterte, dating Pangulo. Kung ginawa yan ng ating kasalukuyang gobyerno kay Duterte, kayang gawin kahit kanino. Mga senador pa at iba pang batas na opisyal. Kasi nga, ganyan ang batas. Pag may warrant of arrest, ipapatupad ng gobyerno. Kahit sino, huhulihin kayo. Mga local or national o international na mga cases kung saan nakapal yan. Kahit dito sa atin. Kasi yun po ang kailangan natin. Yan ang tunay na pagbabago. Lahat pinapanagot kung merong ginawang pagkakamali at pang-abuso. Di ba? Pero siyempre, merong due process. Kasi kaya nga inimbestigahan, kakasuhan, bibigyan ka ng pagkakataon kahit sino kayo na ipagtanggol nyo inyong sarili dyan po sa korte. Ayan po yung nangyayari ngayon. Naku, election day talaga ha. Daming yung nangyayari pa rin na mga kakaiba. Pero sana po ay naiboto nyo ang mga gusto nyo. Sana manalo ang gusto nyong kandidato na sinuportahan. At sana hindi kayo nagkamali kasi ang pagsisisi ay talagang sa huli. Sana ang inyong ibinoto ay mayroong paninindigan sa isyu ng West Philippine Sea at sa isyong kung paano harapin ang problema pang ekonomiya, seguridad, pagkain at marami pang iba ng ating bansa na kayang gumawa ng batas. Kayang gumawa ng mga importanteng trabaho ang isang senador sa Senado para sa development, kaunlaran ng ating bayan, hindi yung puro pang sarili lang. Di ba? Yan ang mahalaga. Kaya nga, doon sa mga boboto pa, hahabol pa, last minute, double time. Ayaw kong mag-recommenda kung sinong iboboto dahil baka maka-influence ako sa inyo. Yan po yung purpose kong bakit ayaw ko magsabi ng buong kandidato.
paisa-isa lang kasi baka mamaya magkamali kayo ng iboboto, masisipan niyo ako. Pagka kinopya niyo iboboto ko, masisi niya ako. Hindi po, kanya-kanya tayong diskarte. Basta kung may pagsusuri ako, may pagsusuri din tayo. Magkikita rin sa final. Kung mananalo, salamat. Kung hindi, wala tayong magagawa. Mahalaga iboto natin. Hindi natin hangad na ibinoto natin manalo. Ang papanalo sa ating ibinoboto kung mayroong suporta ang ibang botante. Kung tayo lang, hindi yon, di ba? Ang importante, magawa natin ang ating obligasyon sa political exercise under the law, under Philippine law, Philippine government. Okay? Please like and share. Subscribe kung hindi pa sa ating mga channel. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Buti na lang po talaga poprotektahan po ng mga law enforcement itong mga biktima po ni Pulong Duterte, yung mga witness, kasi nga po kita nyo naman ang ating Vice Presidente, di ba? Walang pangingimi na talaga pong siya ay nagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, House Speaker at sa ating First Lady. What more pa kaya, di ba? Kapag ito nga si Pulong Duterte ang siyang magsalita. Nakita naman natin kung gaano po ang ginawang pangjojombag doon kay Christone Jan Patria nitong si Pulong Duterte na talaga namang grabeng-grabe. Di ba? Nakita natin kung gaano po katindi ang mga pinaggagawa ni Pulong Duterte. 'Di ba? Yung bugso ng kanyang damdamin talaga pong napaka-delikado noon dahil posible po na itong si Christone Jan kung siya ay natuluyan, 'di ba? Nako, tsak pong maglalaho na lang na parang bula at nako, katulad dun sa mga nangyari noong panahon ng EJK sa Davao na disappearance po ang siyang inire-report, hindi po kumbaga pagburgur kung hindi disappearance. Nako, salamat na lang talaga at meron pong mga concerned na tao na magpoprotekta po dito sa mga witness para, di ba, patas lang para malaman kung ano talaga ang katotohanan, kung ano ba ang magiging hatol ng korte dahil korte po ang maghuhusga diyan sa issue na yan kay Pulong Duterte. Ngayon po dito po sa naunang sinabi ni Sir Mike Abe sa kanyang unang itinapik, diyan po kay Bam Aquino, kailangan nating maging mapagmatyag, kailangan nating bantayan ang kanyang mga galaw, ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga opinyon, ang kanyang lahat ng kanyang mga sasabihin. Dahil ako po'y may duda na nagkaroon po ng kumbaga parang pakikipagkaisa sa mga kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, itong si Bam Aquino, kaya po ganun kalaki din ang nakuhang boto. Actually maganda din naman ang kanyang plataforma dahil libreng pag-aaral sa kolehiyo. Yan po ang isa sa mga nagustuhan ko kay Bam Aquino. Kaya lang po nang makita ko po na inendorse siya ng Iglesia ni Cristo na alam natin na pro Sara, sabi ko, naku, delikado kasi baka mamaya itong si Sara Duterte ay 'di ba kumbaga dahil nga merong utang na loob itong si Bam Aquino sa mga iglesia baka po 'di ba maapektuhan ng impeachment trial ni Sara Duterte. Baka bumoto siya in favor of hindi dapat ma-impeach itong si Sara Duterte. So ngayon po ay sa ating pong tala, sa ating pagbabantay, 5 po ang nakapasok na mga alliance o kaalyado ni Sara Duterte. Si Bongo, si Bato de la Rosa, si Marcoleta at etong si Camille Villar at Amy Marcos. So 5 po yung pumasok at dagdag pa natin itong si Bam Aquino na kung sakali po ay magkakaroon ng impeachment trial, posible na maging kaalyado ni Sara. So, ito rin si Sara Duterte ay meron din pong panawagan nitong kagabi. Nakita natin na gusto po niya bumuo daw ng isang matibay na oposisyon na kumbaga hindi titignan kung ano ang mga past affiliation. So ito po ay nakikita natin na paraan ni Sara para po maproteksyonan siya from impeachment
trial. So abangan pa po natin kung ano pa po ang mga mangyayari sa bilangan at tignan natin kung kasi si Amy Marcos nasa laylayan ng 12 eh. So tignan natin kung si Amy Marcos ba ay masusundan itong si Abby Binay kung kung mahihigitan. Pero sa aking huling pagtingin nasa 1,000,000 po ang lamang nitong si Amy Marcos kay Abby Binay. Pero hindi pa po tapos ang transmission at ngayon po ay nasa 79.79% ang election results, ang transmission as of 2:11 AM. Kanina pa po yan, 2:11 AM. So tignan natin kung magiging matagumpay ba talaga ang grupo ni Sara sa impeachment or si Sara ba ay may impeach kahit na may nanalo siyang mga kandidato ngayong eleksyon. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama niyo sa aking vlog na ito. Thank you kay Sir Mike Abe sa kanyang video na ating nireaksyonan. Thank you po Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Maraming salamat po. Moma, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Oy, congratulations kay Mayor Fritz Diaz, Mayor Janice Digamo ng Negros Oriental at shoutout kay Yorme Isko Moreno. Nanalo si Yorme at ang kanyang kapartner na si Chi Atienza. Talagang walang makasiba kay Yorme sa Maynila at salamat din po sa mga sumuporta kay Senator Benar Abalos at kay dating Senador Antonio Trillanes diyan naman po sa Caloocan. Ayan. So ang mga tao po talaga malaya po at meron po talaga tayong demokrasya. Hindi po totoo na may mga dayaan dahil kung sino po ang talagang napusuan ng taong bayan, yun po ang nananalo. Maraming salamat po.